Magandang araw, tagapakinig. Kami ang ikalimang grupo ng Grade 10 Archimedes. Ngayon ay tatalakayin namin ang tulang lirikong pinamagatang Ang Aking Pag-ibig. Kung ano ang tulang liriko, ang pagsasanib ng gramatika at retorika at ang uri ng mga tayutay. Ngayon ay sisimulan natin ang ating aralin sa panimula. Ang aralin 2.5 ay naglalaman ng akdang Ang Aking Pag-ibig mula sa Italia na isinalin sa Filipino ni Alfonso O. Santiago. Bahagi rin ng aralin ng pagtalakay sa kahalagahan ng angkop at mabisang paggamit ng mga matatalinhagang pananalita sa pag-unawa mo sa tula na tatalakayin, gayon din ang paraan ng paglalarawan nito. Sa pagtatapos ng aralin ito, ikaw ay inaasahang makapagtatanghal ng sabayang pagbigkas mula sa likhang tula na may hawig sa paksang tinalakay ng tula batay sa masumusunod na pamantayan. A. Angkop ang lakas ng tinig para sa mga nakikinig. B. Taglay ang mga elemento ng sabayang pagbigkas. C. Kaangkupan ng emosyon batay sa binasang tula. At D. Pagtitiwala sa sarili. Pagkatapos sa panimula, ngayon ay tutungo tayo sa tuklasin at babasahin natin ang tulang lirikong pinamagatang Awit kay Inay mula sa awit ni Carol Banawa. At pagkatapos natin basahin ang tulang liriko na ito, ay sasagutin natin ang gawain 1. Awit kay Inay mula sa awit ni Carol Banawa. May hihigit pa ba sa isang katulad mo? Inang mapagmahal na totoo. Lahat ng buti ay naroon sa puso. Buhay man ay handang ialay mo. Walang inang matitiis ang isang anak. Ika'y dakila at higit ka sa lahat. Ang awit na ito ay alay ko sa iyo. Ang himig at titik ay pag-ibig sa puso ko. Ika'y nag-iisa, ikaw lang sa mundo. Ang may pusang wagas, ganyan ang tulad mo. Lahat ibibigay, lahat gagawin mo. Ganyan lagi ikaw sa anak mo. Lahat ng buti niya ang laging hangad mo. Patawad ay lagi sa puso mo. Walang inang matitiis ang isang anak, ika'y dakila at higit ka sa lahat. Ang awit na ito ay alay ko sa iyo. Ang himig at titik ay pag-ibig sa puso ko. Ikaw nag-iisa, ikaw lang sa mundo. Ang may pusong wagas, ganyan ang tulad mo. Para sa gawain 1, isinabi dito na ilahad ang mga damdamin na nag-aari sa nasabing awitin. Pagkatapos natin basahin ang awit kay Inay mula sa awit ni Carol Banawa, masasabi natin na ang mga emosyon o mga damdamin na nag-aari dito ay ang pagmamahal, pasasalamat, pagrerespeto at paggalang. Para sa gawain 1, ang damdamin sa tulang awit kay Inay ay masidhing pagmamahal at pagkilala sa kadakilaan ng mga ilaw ng tahanan o sa ating mga nanay. Ang damdamin nito ang ipinamalas ng may akda para gisingin ang puso at diwa ng mga mambabasa at tagapakinig kung gaano kawagas ang pag-ibig ng isang ina. Pinamalas din sa tulang ito kung gaano kalaki ang pasasalamat ng isang anak sa kanyang ina sa pagiging daan ng Diyos na magbigay buhay sa kanyang anak. Ngayon, atin namang talakayin ang tulang liriko na How Do I Love Thee Sonnet 43 ni Elizabeth Browning na isinalin sa Filipino ni Alfonso O. Santiago. Ibig mong mabatid, ibig mong malaman. Kung paano kita pinakamamahal. Tuturan kong lahat ng mga paraan, iisa-isahin ikaw ang bumilang. Iniibig kita ng buong taimtim, sa tayog at saklaw ay walang kahambing. Lipad ng kaluluwang ibig na marating, ang dulo ng mga maubos isipin. Yaring pag-ibig ko'y katugon, kabagay, nang kailangan mong kaliit-liitan. Laging nakahandang pag-utus-utusan, maging sa liwanag, maging sa karimlan. Kasinlaya ito ng mga lalaking dahil sa katwira ay hindi papaapi. Kasing wagas ito ng mga bayaning marunong umingos sa mga papuri. Pag-ibig ko'y matinding damdamin. Tulad ng lumbay kong di makayang bathin. Noong ako isang musmos pa sa turing, na ang pananalig ay di masusupil.
Yaring pag-ibig ko ang nakabagay ay ang pag-ibig ko sa maraming banal, na nang mga wala ay parang nanamlay sa pagkabigo ko at paghihinayang. Yaring pag-ibig ko ay siyang lahat na, ngiti, luha, buhay at aking hininga. At kung sa Diyos naman na ipagtalaga, malibing may lalong iibigin kita. Alam mo ba na ang isang tula ay isang anyo ng panitikan na may matilinghagang pagpapahayag ng isipan at damdamin? Mababasa sa mga tula ang mga kaisipang naglalarawan ng mga kagandahan, kariktan at kadakilaan. Maitutulad sa isang awit ang tula. Nagsisilbi rin ito ang pagpapagunita sa dapat na kaasalan ng mga bata at kabataan, at naglalayong maipahayag ang karanasan, damdamin, pananaw, kabayanihan at ang maigting na pagmamahal sa sariling bansa. Hanggang sa kasalukuyan, ang pagsulat at pagbigkas ng tula ay nananatiling tulay ng kaalaman mula sa kasaysayan ng kahapon patungo sa kasalukuyan. Isa sa elemento ng tula ay ang kariktan. Ang kariktan ang tumutukoy sa paggamit ng matatalinghagang salita. Mga salitang may malalim na ibig, ipakahulugan, at mga tayutay tulad ng pagwawangis, pagtutulad at iba pa. May 4 na pangkahalatang uri ang tula. Tulang pandamdamin o tulang liriko, tulang pasalaysay, tulang padula at tulang patnigan. Ang binasa kong tula ay isang soneto na nasa anyo ng tulang pandamdamin o tulang liriko. Ang sonnet ay isang uri ng tula na nagmula sa Italia na may 14 na taludtod at 10 pantig sa bawat taludtod. May tiyak na sukat at tugma na kinakailang isaalang-alang ng mga manunulat. Malalim na pag-iisip at mayamang karanasan ang nakakaapekto sa isang manunulat upang makabuo ng isang mahusay na likhang sining. Kung kaya't ang mga soneto ay kinapapalooban ng damdamin ng isang manunulat. Ang bawat taludtod nito sa karaniwang damdamin at kaisipan ay nagpapakilala ng matinding damdamin. Para ibuod ang sinabi ko, ang tula ay masining na pagpapahayag ng damdamin at kaisipan sa anyo ng panitikan. Isa sa elemento nito ang kariktan o paggamit ng malalim at matalinghagang salita tulad ng tayutay. Ang 4 na uri ng tula ay tulang liriko o padamdamin. Ang tulang ito ay nagpapahayag ng damdamin tulad ng soneto. Ang pangalawa naman ay tulang pasalaysay, na nagsasalaysay ng kwento tulad ng epiko. Ang pangatlo ay tulang padula, isinulat para sa tablado tulad ng sarswela. At ang panghuli ay tulang patnigan. Ito ay paligsahan ng talino tulad ng balagtasan. Ang soneto ay halimbawa ng tulang liriko at may 14 na taludtod na nagpapahayag ng malalim na damdamin ng may akda. Pagsasanib ng gramatika at retorika, alam mo ba na isang katangian ng tula ang paggamit nito ng matatalinghagang pahayag o pananalitang hindi tuwirang inihahayag ang literal na kahulugan? Karaniwang itong ginagamitan ng paghahambing ng mga bagay na nagpapataas ng pandama ng mga mambabasa. Ang talinghaga ang nag-uugnay sa mga karanasan, pangyayari at bagay-bagay na alam ng taumbayan. Ang talinghaga ang mismong larawan ng kamalayan ng manunulat. Isa sa madalas na gamiting talinghaga ang pagpapahayag na patayutay o tayutay. Ang tayutay ay sadyang paglayo sa karaniwang paggamit ng mga salita, kung kaya't magiging malalim at piling-pili ang mga salita nito. Tinatawag ding palamuti ng tula ang tayutay dahil ito ang nagpapaganda sa isang tula. Alam mo rin ba na may 4 na uri ng tayutay? Ito ay ang pagtutulad o simile, pagwawangis o metapora, pagmamalabis o hyperbole, at pagtatao o personifikasyon. Ang pagtutulad ay isang panghahambing ng dalawang bagay na magkaiba sa pangkahalatang anyo, subalit may mga magkatulad na katangian. Ito ay ginagamitan ng mga salita't parilalang katulad ng, parang, kawangis ng, anaki,
animo at iba pa. Ang pagwawangis o metapora ay naghahambing ng dalawang bagay ngunit tuwiran ang ginagawang paghahambing. Ang pagmamalabis o hyperbole ay ang pagpapalabis sa normal upang bigyan ng kaigtingang ang nais ipahayag. At sa huli, ang pagtatao o personifikasyon ay ang paglilipat ng katangian ng isang tao sa mga walang buhay. Ang sabayang pagbigkas o reader's theater ay isang masining na pagpapakahulugan o interpretasyon sa anumang anyo ng panitikan sa pamamagitan ng sabayang pagbabasa o pagbigkas ng isang koro o pangkat. Isang matimbang at maindayog na pangkatang tinig na nagpapahayag ng isang uri ng kaisipang masining at madamdamin. At isang pandulang pagtatanghal ng isang akdang pampanitikan na ginagamitan ng maraming tinig na pinag-isa sa pagbigkas. So ang sabayang pagbigkas ay isang masining na pagtatanghal ng panitikan kung saan ang isang pangkat ay sabay-sabay na bumibigkas ng mga linya upang maiparating ng damdamin at mensahe ng akda. Sa makatuwid, ito ay isang epektibong paraan ng pagpapahayag ng kolektibong damdamin at kaisipan na nagpapalakas ng mensahe at nagdudulot ng mas malalim na pag-unawa sa mga tagapakinig. Nauuri ito sa tatlo. Una ay ang payak. Sa uring ito, maaaring ipabasa lamang ang bibigkasin. Maaaring gumamit ng ingay, tunog ng musika. Payak lamang ang mga kilos at galaw ng mga nagsisiganap. Sunod naman ay ang walang kilos. Bukod sa wastong bigkas, ang wastong ekspresyon ng muka ang maaring pagbatayan. Dahil walang kilos, pagtango lamang ang maaring maipakita ng mga mambibigkas. Madula, bukod sa nagtataglay ng choreography, ang pagtatanghal inaasahang makagagalaw o makakilos ang mga tauhang nagsisaganap ng buong laya. Bukod dito, may angkop silang kasuotan batay sa katauhang kanilang inilalarawan. Taglay rin ng tula ang isang makabuluhang script, musika at tunog, pag-iilaw, kagamitan, props, dialogo at iba pa. Dito naman, ito ang dapat isaalang-alang sa pagsasagawa ng sabayang pagbigkas. Una ay ang pagpili ng pyesa, pagbuo ng script, pagpili ng mambibigkas at wastong pagbigkas at pagkumpas. Una ay ang pagpili ng pyesa. Ang piyesang dapat piliin sa sabayang pagbigkas ay may paksang napapanahon, makabuluhan at angkop sa okasyon o pagdiriwang. Dapat isaalang-alang ang uri ng mga manonood. Higit sa lahat, ang piyesa ay dapat may uring pagkamatanghal. Sunod ay ang pagbuo ng script. Mahalagang isa-script. Sunod ay ang pagbuo ng script. Dapat isaalang-alang na nagsusulat ng script ang mga pananda at simbolong kanyang gagamitin. Sa puntong ito, madaling mauri ang mga salitang dapat bigkasin ng mabagal, mabilis, mataas, mababa, karaniwan, mahina at malakas. Panghuli ay ang wastong pagbigkas at pagkumpas. Hindi lahat ng salitang bibigkasin ng sabayan ay dapat lapatan ng angkop na kumpas. Kailangan ang salita ay magkaugnay sa iyong gagawin. Mahalagang malaman kung aling mga salita ang dapat kumpasan ng isa o dalawang kamay, paibaba man o pataas. At dito nagtatapos ang aming pagtatalakay. Salamat sa pakikinig.